ka dito eh. From Laguna. Ito na. Puta. Naman ako, pucha. Lumot pa. Oo. Nagutin namin. Tapos yun. So if makikipaglasingan ka, magbubutan kayo. Malapit na yung pag maganda, babalik naman tayo eh. Oo, dalawa sila, no? Cleaning. Wait, akap pa lang. Dito na nga guys, Bariso May. Ang labas natin. Dahil talaga na from isang malamig na clean. Ito morning, it's about a little past 5:30 na yata. On the way na kami pabalik ng Cavite. Somewhere kami papunta ng I think Panaga pa lang ngayon. Bibili na ng konting treats si GJ pabalik ng para sa mga relatives. Yun, kaya nakita lang niya on the way. Ito pumipili, ano ba to? May pili polvoron, turmeric. Tapos mga some other delicacies pa. Pansit Canton. Ayun. So far nakikisama naman yung weather. Sana wag kami ulanin. Layo pa namin. Medyo maaga kami umalis kila Por kasi medyo madilim pa noon nung naalala ko, about mga 4 or 5 a.m. in between kami umalis. And the previous day, hindi naman kami na lumayo after namin manggaling ng Legazpi para bilhin yung kinailangan ni GJ. So nagpahinga lang kami doon, kumain kami ng dinner and nagkwentuhan lang and nag-reflect ng mga ginawa namin ng mga previous day na sobrang saya talaga. So dito sa part na to, hindi ko actually totally maalala kung nasaan kami, pero sobrang foggy talaga. I mean, napakahaba nitong roadway na dinadaanan namin. Hindi yata ito yung usual namin na daanan na path nung papunta kami. Pero talagang napaka-foggy. And actually, surprisingly, ang lamig. So ito, tuloy-tuloy lang namin binabaybay itong road. Ilang bridges din yung nadaanan namin while nagkikwentuhan kami ni GJ about yung mga nagawa nga namin nung previous 3 days ng pamamasyal, mga places na na-visit namin, and talking about yung plans namin on the way home. Kasi ano pa lang to, siguro mga about an hour or so pa lang kami in the travel and meron pa kaming at least 8 hours or so na babiyahe. Tuloy-tuloy pa rin kami ni GJ sa biyahe whilst talking about life things, and also pinaplano na namin yung next adventure namin kasi yung experience namin nagpunta kami ng Bicol with Por is sobrang epic talaga. A lot of it hindi namin nalagay on or na-capture on videos and cameras kasi talagang so many things yung mga nangyari at nagawa namin. And it's really worth it na pumunta kami.
And napag-usapan din nga namin ni GJ na itatry namin to minimize yung mga stops as much as possible kasi since pauwi na rin naman kami, not saying na hindi naman maganda yung nakikita namin, pero to just maximize yung time namin rather than being on the road for so long and making unnecessary stops, so nag-strategize kami na dun sa mga fuel stops na lang kami talaga magpapahinga. And or if say talagang sobrang pagod na talaga, doon na lang kami mag-stop for like routine stops talaga. Unlike nung papunta namin na ang dami naming random stops. Oo. Yung mga rider na may may yan eh. Yung rider na may loose. kaya tumatagilid sila. Yung alay ng puwet. Open sa kanan, wala naman lubak sa mata ko eh. Punta ka sa kanan. Shop? Oo nga, malaking shop. Kasi, hindi. Para abrog. Uy, ano to? Yung pinagtagalan ng release. Ito nga yung magiging new bypass. Dapat nga tinatanggal lang yung Ganda pa. Smooth. Amoy pa yung itim, yung binubuhos sa itim, alkitran. Sa wakas, nabawasan din yung balagbag. Tsaka walang balagbag ng kalsada. Sa wakas, kapahipahinga din. Kung lahat ng kalsada sa Pilipinas ganito, araw ang sarap mag-ride linggo-linggo. May mabilis na na Innova. Paunahan natin pag turn. Sa laki pa ng turn eh. Back to business. Hindi laki nito high tension wires. Oo. Pagpag. Ganito. Ito actually maganda tignan pero delikado sa health yan. Ito guys, nandito kami somewhere sa Gumaka area yata to. Correct na lang if mali. Pero yan, nandito kami tumigil lang sandali. Temporary stop. Sobrang ganda sa area. Sobrang ganda ng overlooking and bypass road to actually. So dito kami ngayon. Temporary papahinga lang. Ayun yung mga motor. Normal stop lang. Yan. And guys, tingnan nyo. Sobrang ganda nung scenery. Pagkagala pa lang sa Philippines, sobrang sulit na.
Ang ganda oh. Oh, may rotonda. Kita naman sa video, ganda sana kung may picture tayo eh. Pero okay na, sa video kita naman tayo, para kita naman. So yan, oh, may siraan pang bus. So, ito nga, summer nasa Gumaka pa rin kami. And going through sa, itong new bypass road actually. And susubukan namin makarating pabalik sa hometowns namin by nightfall. Pero kung hindi man, okay pa rin. Ang objective pa rin namin ni GJ is makarating home safe. So far, fortunate naman kami na good weather. And yung mga na-encounter naman namin motorists along the road is typical naman. Siguro yung iba talagang sobrang nagmamadali lang. Wala pa rin naman kami na-encounter na super kamote outside of dun sa isang bus lang naman, na hindi naman siya nangangamote, mabilis lang talaga siya. And ito, sobrang ganda rin ng place, sobrang ganda ng ng site. Yun, yung climate sobrang good din kasi although yung sunlight is yung sunlight, pero naman, malamig yung air kasi yun, nababalutan ng mga trees and plants yung paligid namin ngayon. So this is day 4 pala namin kasi na-overshoot earlier masyado. Day 4 namin to, which is yung ride back to Dasma and General Trias, or rather going back to Cavite na lang from pinuntahan namin sa Albay. And nag-usap nga kami ni GJ earlier kung magkakaroon pa kami ng lunch stop, which is impossible na talaga kasi yung kung saan kami kumain earlier ng late breakfast. Actually, hindi pa naman late breakfast. Breakfast time is medyo madami na. Parang enough na yun. Parang makauwi na kami. Magiging na lang kami, liquid breaks na lang and routine stops pagpag ng pagod. And yun pala yung according kay GJ kung saan kami nag-stop and yung take off namin there, give or take estimatedly mga 211 kilometers pa daw kami. So yun, ito, gaganda na. Gaganda naman ang nakitang view. So ingat talaga pag kayo dadayo dito. Baka mamaya dumire-diretso kayo dyan. Nako, yung nice view naging good game. Disaster. Yan. So yun, wala naman much action. It's typical highway riding from town to towns. Ito, medyo sobrang taas ng gradient. Talagang challenge para sa gamit nating motorbike na doesn't have that much talaga power para mag-tackle ng gantong katataas na gradient. Oo, maingay nga. Kaya ako nalaman may parating, para may nag-uugong na. Saan ang labas natin ito? Sa may dagat, yung padagat? Iba to. O kasi alam ko yun yung dudugtong naman pa Lucena. Ay, Antabonan. Saan? Sa? Ito ba yun? Oo nga, ito. Ayun, ganda. Ayun, ang ganda, oh. Diba? Ito, kita naman tayo dito pareho, eh. Ayun, no? Sige.
Ngayon, hopefully, medyo tuloy-tuloy na kami ng mahaba-haba until gas break siguro. So far naman ngayon, tank is really full pa. So mahaba-haba pa yan. At least more than 100 kilometers kaya namin tumakbo theoretically nang hindi kailangan mag-fuel stop. Ano to pa oh? Gaganda pa ng ranges dito. Gaganda. Sobrang ganda, no? Ganda. Ganda talaga. Dalawang expedition na. Gen 1, Gen 2. Pero medyo na. Sinubok na ng panahon. Ano? Oo nga Monitor lizard. Monitor lizard or bayawak some form of Kala ko nga kahoy. Naku. Grabe ang niya, yung parang rabies niyan. Lalo kung nasa wild. Hindi pa naman tayo reptile experts. Oo nga, pa tayo, malayo pa kasi gumaka. And then, kung ano man yung after gumaka, Lucena, hanggang Sariaya, marami pa, Pagbilaw. Bauna pa Pagbilaw before Sariaya. Nakasignal left ka pa din. So far yung 4 na araw natin, maganda yung weather. Nakisama talaga. Yung pala yung kailangan natin i-make sure kapag nagbagyo plan. Kailangan yung timing maganda weather dahil doon pag umulan talagang walang tuyuan. Kasi parang siguro sa sobrang mura ng land, hindi nila kailangan yung tinaterm na parang subdivision style na living. Kasi afford ng tao na afford naman ng taong bumili ng lote. Baka si Legazpi meron. Ito na ulit guys yung Gumaka Coast. Kung yung coastline view, low tide. Ganda. Tilapia ba yun? Ewan ko ng fish yun. Plaridel na. Gumaka Plaridel pala yan. Wala na nga tayo sa Bicol. May Alpha Mart na ang magre-ready tayo pag Bilaw. Grabe balabag ng kalsada ron. If in case mapapadaan tayo ng diretso ng Olmos Pabayan, medyo masama sa mga kalsada ron. Tapos after nun, okay na ulit. Ito, nasa na kami guys. Update lang is nasa daw kami, Plaridel. Heading, hindi ko alam kung anong sure na next na town. Hindi ko talaga kabisado ang mga towns na dadaanan namin. Pero papunta kami syempre sa direction ng Lucena. Open pa din kaso blind spot na, hindi ko na makita. May truck pa mahaba. Meron. Dalawa, JNT. So kaya yung daan yan. Siguro. Ulit, sobrang low tide nga ngayon. Kaya na? Okay na. Baba Black Goat Gangster Nakatayo na parang wala lang. Ang init-init ng panahon. Ngayon medyo maano talaga today. Medyo mainit. Buti na lang yung hangin pambawi. Si Jerry kaya kasi medyo matibay sa mga ganun, yung kahit hindi naka-jacket. Mahaba history niya ng biking. Biker si Jerry before naging motor rider. Nag-aano siya, yung mga kibyang loop nung nakabike lang. Hilig niya talaga. Kaya nga may alam siya sa mga bisikleta sa parts. Diyan naman ako takot.
mag-biking. Kasi tumatakbo ka ng power mo lang tapos sumasabay ka sa mga motorized vehicle. Ayun, okay pa yung mga ganun kasi ano yun eh, yung close environment. Sinasabi ko yung road biking. Oo. Road biking si Jerry. Ayoko rin. Akala ko, kasi pala sa'yo, MTB tapos downhill, mga ganun. Trail biking. Sino Jerry kasi, road biking. Ito pa ulit. Ganda. Uy, may mga ano rin ah. Pauwi yata itong mga to. Ano na naman, mountain views na naman tayo guys. Wala na tayo sa ano ngayon, sa seaside. Medyo inland na tayo ngayon. Ito, medyo very windy. Nakakatulong sa pag-dissipate ng init ng tanghali. And ito, blessed na naman tayo ng magandang roads. Unlike dun sa area kanina, like talagang napaka-unforgiving sa kamay. And of course, kailangan presence of mind ka din na huwag ka magpapanik kapag nababalahaw na. Kailangan talaga compose pa rin. Pero syempre, a-absorb talaga ng katawan mo tsaka braso yung mga lubak. Barricade. May butas pa lang laki. Kasha motor. Tama pa rin tayo kasi nakalagay to Old Zigzag Road. Doon, pwede. Doon na tayo dumaan ulit. Pwede naman. Tara. Tsaka the view. Oo nga pala, ito nga pala yung sinabi ni Jerry. Pwedeng old, may bus ah. Pwede nga pala Old Zigzag Road. Pwede tayong dumiretso. Hindi ko alam kung ano mas maigsi eh. Oo. Okay, hindi naman nagmamadali. So guys, ganda ng itsura ng ano. Ganda nung setting. Pinatigil yata. May parating. Kasya, unahan natin yung ano, mga motor. Doon tayo sa harap. Hindi pa eh. Okay na. Okay. Flags na lang. Ewan ko kung may hotspot dyan eh. Parang wala eh. Pag maganda, babalik naman tayo eh. Kahit dito lang. Hindi naman ganun kalayo itong Atimonan. Para meron tayong dadayuhin ulit. Sipin mo sa gabi to, anong setup dito? Pag daytime, okay pa eh. Forgiving pa kasi talagang maliwanag. Pag sa gabi. So guys, tuloy-tuloy pa rin namin ang Old Zigzag Road. Medyo talagang literal zigzag siya. And may extra challenge kasi nung medyo rough yung mismong pavement. Kaya kailangan very careful. And talagang tingin mabuti dun sa upcoming road kung ano bang condition. Ayan like nito. Mukha naman siyang smooth. Pero very siya. Very rough. Ayan talagang ramdam na ramdam mo. And ito, magkakaroon pa ng asphalt na may mga bumpy tawag dito, bumpy surface. Sa akin talaga kung lumabas yan same time nung kukuha ko, very likely nakuha ko. Kasi yung 4VLC pa lang na kaagad eh, auto win na eh. Di tayo tumigil ng huli. Oo, yan Buena Vista spot. Ito na yun. Lapit na pala eh. Dyan tayo tumigil. Sige. Pahinga, puwet muna. Puwet break kami ulit guys. Sobrang nakakapagod.
yung pagkabalabag ng road. So ano ito, lakad ko lang kayo ulit, wait lang, may mga dumadaan. Ingat GJ ah. Yan, may mga ano lang kasi ito oh. Very warm day ngayon. So ito, para makita nyo lang. Ito yung actual view deck ng Zigzag Road. Ayan. Ay, medyo matarik tong roadway na to. So yan. Tarik talaga siya. May mga nagpa-facilitate ng traffic para sa safety ng mga motorist. And so may two ways na papunta rito. Pwede kayo dun sa kabilang side, pero hindi nyo madadaanan tong Zigzag Road. Unlike dito sa side na to. Dito na guys, pababa na kami sa Zigzag Road. Ayan yung other perspective ng view. Pag guys pala nakita nyo to on videos or on pictures, parang ang liit lang niya. Pero pag actually kayo dumaan, malaki rin eh. Parang minsan totoo yung sinasabing kailangan makita nyo and experience nyo para makuha nyo talaga yung true perspective. Hindi ko nakita, hindi ko rin nadaanan. Sikong-siko. And again, kaya nga eh, I mean, even yun nga guys, even with simple long rides, touring ride, talagang kailangan mag-practice guys. So ito I mean, ibang ano eh, I mean, a few minutes of riding, yung mga simpleng commute, okay pa yun eh. Iba yung challenge and test sa mind and endurance ng body mo, ang long rides. Kasi papagod ka ng papagod, pataas ang chances mo magkamali ka eh. Kaya maraming preparatory steps ang kailangan sa long rides. Hindi lang motor, hindi lang wallet, mind and body talaga. Mind, when I say mind, yung mental toughness, mental preparation. Lahat yan, all in all. And syempre, huwag mo kakalimutan mag-enjoy. Hindi naman pwede nag-ride ka lang, tapos yun na yun. Isa sa pinaka-important yun, yung nag-enjoy ka. Memorable experience. Like itong ginawa namin, parang sobrang bilis dumaan nung 3 days. Ito, day 4 na, uwi na kami. Parang bitin talaga. And, tinan mo GJ, yun talaga kami tumitigil na tindahan, no? Ayun lang yung Zigzag Road, eh. Hindi namin pinupuntahan. Anyways, yun, sabi mo, parang bitin. So, yun nga, pag bitin siya, pakaramdam mo talaga, I mean, pag bitin, it's a good thing, eh. Meaning na, sobrang gusto mo yung pinuntahan na hindi nag-enjoy mo talaga and kulang pa talaga yung oras para ma-enjoy mo pa ng sobra. Oo nga, lubak na, manhole pa. At sa yung huli natin gasa, pang gamit na rin later. Kasi ngayon 5 pa ako, -1 lang. Ilang kilometers pa tayo theoretic? Malayo. Oo nga, aabot pa tayo isang tangke. Oo nga. Hindi naman na tayo titigil for kain or ano eh. Ako, okay. Busog na busog pa rin ako eh. Kumain pa itlog. Oo naman. Sobrang nakaka-appreciate si Love na na-appreciate niya yung gantong simple joys mo. Na alam niya kung gaano rin ka-importante sa iyo yung mga gantong bagay. And ayun, contrary dyan, alam mo, ako sobrang nadidisappointed sa partner na no na lang sa lahat ng trip ng mga partner nila. Bakit? Pag sila no, pero pag ikaw intindihin mo ako. Parang bakit? It should be equal opportunities eh. Dapat nga ikaw ang partner, ikaw pa ang number 1 support system niya pagdating sa hobbies or things na malapit sa puso niya. So ganda ng talaga panahon. Yan, sana man lang at least 30 minutes, wag ka muna umaraw. Uulan ba sa forecast? Okay. Aray. Balagbag na naman. At simunan pa lang kasi tayo technically, nakakalampas. So ano pa tayo, dadaan pa tayong pagbilaw nga. Ayun, paulit-ulit talaga ako ng tingin doon. Kasi nga, may trust issues na ako sa biglang uulan eh. Nung nakita ko talaga ng iba-ibang site,
sinabi niya na yung weather is ganyan nga yung prediction, sabi ko okay, hindi kami uulanin. Sa akin siya yung ano, talaga nako-consider ko aside from sa family ko and friends, yung gift ni God na binigyan niya ako ng anak, sobrang pinagpapasalamat ko talaga. Every time. Kasi ang pinagdasal ko, pagbigyan ako ng anak na lalaki. Sige lang, mamaya tayo magkwento ulit. Focus muna sa goal. Umaamon na, tumatama na nga rin sa akin. Ito, pagbilaw na yan. Hindi ko alam kung pagbilaw na to eh. Hindi pa, ano kaya ang taon na to? Hindi pa, malayo pa. Hindi pa ganito yun eh. Laki ah, malaki. Sobrang laki ah. Oh, nakita ko parang may alikabok. Baho ng ipot ng chicken. Grabe, hindi ganyan ang plano kung gustong perfume. Di ba yan? Pang ano yan eh. May tricycle sa harap. Pero malayo-layo pa. Ayan to, pagbilaw na. Pagbilaw na nga to. Nabawasan na sobra yung mga basag-basag. Ito, buti nakisama. Grabe dito sa area na to. Ang ano dito, sobrang gaspang nito. Dito nga nabasagan si Jerry ng mugs. Kasi ang ginawa lang naming tawag dito, remedyo, mag-interior siya. Oo, kasi yun lang ang choice eh. Hindi mo naman pwede ipapukpok yung mugs, pwede mabasag. Una nga, nag-aalala na siya. Sabi ko, tito, pwede ba yun? Sabi ko, Jerry, pwede yun. Basta wag mo lang syempre wawalwalin. Pero tatakbo tayo ng okay pa yan. Kasi nabingkong naman yung labi eh. Hindi naman nabasag yung mugs. Okay naman, nakakabalik pa kami ng Cavite ulit. Nalaglag na pala yung bag ko. Oo. Ito. Hindi, nalaglag sa ano, sa pagkakalagay. Wait, angat ko lang. Ay, may 7-Eleven. Ton. Di ko rin napansin na nakahiga na. Kasi kanya ko ginawa nung huli. Di naman natanggal. Kailangan ibalik, ihiga ulit. Parang mas stable pa nung nakahiga eh. So kaya itong nanggaling tong pula na to. Asa sahig nila, Jerry? Dali, ulagay ko dito. Ako matanggal eh. Ano yan? Let's go. Ano yan? Thank you. Okay lang. Hindi naman nagmamatter. Para. Dapat pala dyan ko na lang. Nakabag naman yung used clothes ko eh. Sana pala pinasok ko na ulit dyan. Kasi nung papunta tayo, wala naman naging issue eh. Yung basang damit, naka-plastic. Yung used clothes, nakalagay sa helmet bag ko na isa. Para hindi madikit. Ayun pala, sana nga sinama ko na lang dyan sa used clothes. Kutal, malinis naman yung helmet bag eh. Well, anyways, susunod, alam ko na yung gagawin ko. Lagi ko na pagsasamahin ng used at unused clothes. Pero kailangan may separate bag lang siya. Marami. Kasi ano to eh, tsaka ito lang din ang alam kong daanan ng mga truck. Yung nakita mo, DJ, yung dim sum panda na yan. Ang tagal namin nila Jerry dito. Yung nabasagan nga kasi siyang mugs. Wala akong makapagpagawan hanggang 8 AM. So mula parang 4:30, ano yata, something. 4:30, mga 5, parang mga sa ganun, madilim pa. Nandiyan na kami. Pagbilaw na. Alam ko, pag after nito, wala na talagang, wala nang masasamang lubak. Medyo tolerable na talaga. Ito lang talaga yung malalang part. So, ito na yung last, rather ng malalang part. Nung papunta kasi natin, ito ang umpisa. Kaliwa, pwede. Ay, tumabid naman yung trike. At ito na nga guys, inabot na kami ng rain. Actually, okay lang kung umaambon eh. Tuloy-tuloy pa rin kami sana aalis. Kaso sobrang lakas. So, ang hirap na ng visibility, hindi naman yung travel mismo. Kaya tumigil muna kami dito sa isang gas station. Ito, may maganda pang Honda Click. Ganda oh.
Ganda ng setup. Clean. Kaya ito. Waiting lang kung tutuloy na kami or hindi. Yun na po, sumenyas pa eh. Oo nga, dalawa sila, Training. Kulit. Pareho nga. Nakatiin na bronze. Kasya. Yun. At yung sinasabi mo maraming traffic light. Yung green, nakikisama. Oo, mabilis tayo dumaan dito. Yun yung kinamote nga ni Jerry, yung isang traffic light. Tuyo dito. Dito. Tuyo yung mga sasakyan, iba eh. Tayo ang basang-basa. Ako, tinatanda ko yung yung basket. Baka may masabitang sasakyan, nakakahiya. Oo nga. Nangahabol yung ambon. Sobrang tawag dito. Sobrang kasi, yung maambon na, inaabot na naman tayo, malos. Hapdi na tuloy ng puwet ko. Kasi basang mainit. Saan ba tayo? San Pablo. Again, epekto kasi ng bad traffic management eh. Lahat nag-uunahan. Pero kung maayos ang traffic management at maluwag ang traffic, okay naman. Kita mo yung difference kila Jerry. Ang mga tricycle hindi barubal. Kasi comes with with the management eh. Kasi gusto magunahan dahil nga sa araw-araw nilang bombarded sila sa bad traffic, heavy traffic. Umay na sila eh, fed up na. Nagmumuni-muni lang kasi gusto kong matuyo yung damit ko. Okay pa ako, I'm all good. Natatay ka na? Buti hindi tayo naglinis ng motor. Ako hindi ako naglinis. Kasi isipin mo kung nangyari din to, ganun din itsura. Bawasan lang ng konti yun, diba? Pang Jerry Boy yun ah. Sabay sinabuyan pa ng beep ng driver. Very good. Bakit pababa? Kung pasungay tayo, bakit bumababa? Sabi Tagaytay pa left daw eh. Sa dulo. Pero ang Talisay diretso pa. Dapat Sungay Road. Dapat Tagaytay Sungay Road. O Talisay Sungay Road. Oo, kasi yung Taalay ko. Dapat Sungay Road ang destination niya. Yan. Sana ending. Kasi baka mamaya ituro tayo sa kabila. Dalawa kasi yan eh. May isa hindi Sungay. Ang labas natin nun isa may malapit sa Tagaytay Santa Rosa Rotonda. Let's go. Oo nga. Bye-bye. Yan, ito nga ibang-iba. Iba pala to. Hindi tayo dinala dun sa mismong kabilang side na ang labas natin will be ang pakanan is Sungay. Kasi ayun ang Tagaytay oh. Ayun ang Wind Residences ay nasa kaliwa sa taas. Kita ba yung Kita ba yung Tagaytay ay? Pero mas maano pa rin to. Mas mabait pa rin to. Mas mabait na road pa rin to kaysa sa normal na ruta. Ang hindi ko lang alam kung mabilis. Kasi nga na-stuck tayo ng mga at least 1-2 hours eh. Yung slowdown natin kanina nung malakas ang ulan. Kung hindi malakas ang ulan, kanina pa tayo nasa taas. Okay, well guys, ito na-discuss namin yung sa kami dadaan. Yung naging way namin was umabot kami ng Santo Tomas, then went to a road sa loob din ng Santo Tomas, and ito pababa kami ngayon ng Talisay and aakyat kami sa tinatawag na Sungay Road. So on our upper left, nandun ang Tagaytay. I'm not sure kung gaano ka-visible sa camera kasi even ako sa mata ko, ang liit pa lang ng mga buildings ng Tagaytay. Still a bit further sa destination natin and na-caught up kami kasi in very heavy rains kanina. Which is okay naman kasi things naman talaga happens, especially kapag nasa ganung kalayong ride ka.
So even early in the morning kanina, na-encounter nga namin so as farmlands na punong-puno ng fog. So maraming maraming different, different weather conditions na encounter namin today, which is great din kasi nga bihira mo magagawa yun. Yung break of dawn, yung morning sunshine, then fog, then heat wave, windy, cloudy, gloomy, medyo parang storm, then ito dry na naman, and going to sunset naman. So it's a very unique experience na magawa mo or makuha mo almost all weather conditions happening in one day. Traffic condition naman nakikisama, and sobrang enjoy naman. Ito and na-make up naman siya talaga, lalo na nung makakaganda experience namin nung nandun kami sa area nila sa Nagas. Sa Nagas Albay. Yun, and definitely pag naplano namin well again and na-execute yung tamang schedulings, definitely babalik kami doon. Pero there's a big chance na ang next epic ride will be Baguio. Kasi talagang bucket list din yun eh. And kanina nga pinag-uusapan namin ni GJ while nagbe-breakfast kami, if worth it bang next time na pumunta kami ng Bicol region is tumuloy kami up to Matnog. So kailangan is research talaga, tignan kung gaano kaganda yung sceneries, yung travel times from Albay going to Matnog, and seeing yung itinerary, saan magsistay, anong possible na attractions na unique tignan, and kailan babalik. Dahil from Nagas Albay to Matnog, it's I think 4 or 5 hours or even 6 kung di ako nagkakamali. And if you will estimate yung balikan nun, round trip, that will be a 12-hour drive just going back to Nagas Albay. So kailangan talaga, if pupunta kami doon, commitment talaga na definitely it will be worth traveling and visiting. Dahil on my estimation, kung pupunta kami ng Matnog, very likely titigil kami somewhere in Naga or Quezon to stay. Kasi sobra yung pagod. The following day, tsaka pala magta-travel back. Kasi since motor ride ang mangyayari, if it's 4-wheel vehicle, kaya nang tuloy-tuloy yun dahil there can be multiple drivers na pwede mag-exchange throughout the travel. So kahit tumuloy-tuloy pa ng 24 hours yan, it will be relatively safe. Unlike with motorcycle riding na unless yung tandem rider mo is driver din na marunong magmotor and marunong mag-angkas, it will be plausible na magtuloy-tuloy. Pero it's still a very painful situation kapag tumatakbo ka ng like almost 24 hours sa motor. Okay. Wet brake. Ito guys, starting na ulit. Finally nakarating kami ni GJ sa Sungay Road. Pero about mga 10 minutes to 10, siguro about 10 minutes kami tumigil. So it's about 4:30. Kung hindi nga nangyari yung very very strong rains kanina in Quezon Province, and hindi kami gumawa ng long stops, and kanina nag-aerial shots. Very likely mga between 3:30 nandito na kami. Pero it's still not bad. Mas okay pa rin yung safe kami bumiyahe, and in-enjoy din namin yung mga partial views pa na nakita namin, and random breaks kasi nga again, hindi biro yung gantong kahabang travel. Enjoying, pero talagang kailangan sobrang take in consideration mo yung fatigue. So walang masamang tumagal rather than aberya. So itong road na to is Sungay Road. Sobrang daming twisties talaga dito. So going up, medyo mas for me, yung going up ng Sungay Road, it's much more forgiving rather than pababa. Kasi talagang yung braking anticipation mo doon, sobra-sobra talaga. Unlike with going up, nag-accelerate ka, and pag nag-decelerate ka, bibagal ka talaga agad .
Well, anyways, guys, going back, meron lang kami na-surprise lang ako dun sa ibang mga nagko-couple goals. Kung bakit sila nandun sa part na yun. And, ayun, so, ito still climbing Sungay Road. And it will take about siguro again 10 to 15 minutes to. Sino nyo naman, sharp left, then it will be a sharp right, pa S-curve talaga, then another left. Talagang ano to, test of skills. Ito ngayon medyo slight downhill, pero babalik ulit to ng paakyat. O nga, liit pa. Ayan, the view of Highlands of Tagaytay. Yeah, from isang malamig na place, balik na naman kami sa isang malamig na naman na place. Yan, ito, packet na naman yung gradient. And there's a bit, meron pa ulit series ng twists and turns. Meron pa. Ilang series pa to. Kaya ingat ka. Alam mo yung bahay na yan, kamukha, yan yung lagi kong tinitignan na pag nadadaan ako dito. Sigurado yung nag-architect o yung owner niyan inspired dun sa isa sa mga bahay na nasa LA or yung nasa Grand Theft Auto. May bahay dun na ganyan yung itsura. Lalo pag nakita mo yung harapan. Dadaanan natin yung harap dito eh. Diyan, pagliko. Diyan na ba? Oh, pagliko dito. Diyan, sa part na yan. Laki ng garahe, ilang car garage to. Yan, ganda ng harap. Yun, so ito, nandito na kami sa Tagaytay itself. Tapos na namin ang Sungay Road. And we will be passing by Silang Highway. Parang ang bata ng mukha eh. Kumakaway yung batang nasa likod eh. Ang cute, ang sweet eh. Nakasmile pa siya. Yan, ito yung sinasabi mo, paway ka. O yun, okay. Okay, sige, bye. Bye. Bye-bye. Diyan ka pa? Well guys, ito, we are already almost home. Naghiwalay na kami ni DJ na somewhere dun sa may part ng road. Kasi dun siya liliko papuntang General Trias. Yun naman, everything went so good. Sobrang saya nung 4 days namin na vacation. Parang sobrang easy pa nga NB10. And I hope you also enjoyed yung mga nakita nyo at na mga nakita namin. And as always, another day, another broom. Peace. Thank you so much sa iyo, Por, sa accommodation na pinrovide mo sa amin and sa multiple days na nandyan kami sa inyo sa pag-ikot-ikot sa amin sa different places ng Albay. And thank you rin kay GJ na even on a very short notice sumama, na ginawang mas masaya yung supposedly tandem travel lang namin ni Jerry. And hope mga boys makapaggawa tayo ng another adventure very very soon.